Do not love those who don't love you back. Don't be so stupid in this cruel world. They will use you as a puppet and will throw you away when they will feel bored. Sad but truth. Kumusta mga kaibigan? Isang istorya muli ang ibabahagi namin sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Miss, pwede ba ako humingi ng toyo? Napasimangot si Amanda nang makita ang suking taxi driver sa pinapasukang restaurant. Ngiting-ngiti ito sa kanya na tila ba hindi lang toyo ang hinihingi ng itsura nito. Pinilit niyang umiti bago iabot ang bote ng toyo. Muntik na niyang mabitawan ang bote nang dumikit ang daliri ng driver sa kanya. Nang tingnan niya ang mukha nito, ay tila ba nakakaloko ang ngisi nito. Pero pinagwalang bahala na lang ng dalaga. Alam mo, matagal na kitang napapansin dito. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng lalaki. Amanda, matipid niyang sabi at lihim na nagpasalamat nang may dumating na bagong customer. May boyfriend ka na ba, Amanda? Nagulat pa siya nang makita na naroon pa rin ang taxi driver. Opo, meron na akong boyfriend. Pagsisinungaling na lamang niya para tantanan na siya nito. Pwede ko bang hingin ang cellphone number mo? Kulit pa na sabi ng driver. Pasensya na po, pero hindi ko po pinamimigay ang number ko. Mahinahon pa din niyang sabi. Huwag ka nang maarte, ibigay mo na. Kapag binigay mo sa akin ang number mo, araw-araw akong dito kakain sa karinderya niyo. Taxi operator ako at meron akong 10 units ng taxi. Pagyayabang pa ng lalaki. Tuluyan nang hindi nakapagtimpi ang dalaga. Kuya, wala po akong pakialam kahit madami pa kayong pag-aaring taxi. Tigilan niyo na po ako please, ang sabi ng dalaga. Ang arte mo naman. Akala mo kung sino ka. Waitress ka lang naman dito sa maliit na karinderya na to. Galit na sabi ng lalaki. Hoy, baka hindi mo alam na dati akong beauty queen. Ako ang nanalo noon sa pageant sa Prinsesa ng Manila. Pagmamalaking sabi ng dalaga. Ikaw, beauty queen? Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Kung nagsasabi ka ng totoo, anong ginagawa mo dito? Nakakainsultong sabi ng lalaki. Sasagot pa sana ang dalaga nang biglang dumating naman ang tiyahin niya na may-ari ng karinderya. Anong nangyayari dito? Ang sabi niya. Pagsabihan mo yung tauhan mo, hindi nagalang sa customer. Ang sabi ng lalaki. Nanlilisik naman na tumingin ang tita niya sa kanya. Pagkatapos ay humarap sa lalaki at ngumiti na kinausap ito. Ilang sandali pa, pinayapa ng kanyang tiyahin ang manyakis na lalaki hanggang sa makaalis ito. Amanda, ano ka ba namang bata ka? Ang tagal mo nang nagtatrabaho dito sa karinderya ko, pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong makisama sa ganung klase ng tao? Dapat ay sinikyan mo na lang ang lalaki at binigay ang cellphone number mo. Galit ng sabi ng tita Karen niya. Hindi makapaniwala nang tiningnan ng dalaga ang tiyahin. Tita Karen, gusto mo bang patulan ko ang lalaking yun? Bakit hindi? Tutal, mayaman naman siya, saka hiwalay na siya sa asawa. Mas mabuti na rin na pakinabangan mo ang pinagmamalaki mong ganda. But he's old enough to be my father, ang sabi ng dalaga. Huwag mo nga akong ma-English dyan. Baka nakakalimutan mo, mahirap ka na ngayon. Maswerte ka pa nga at kinupkup kita dito magmula nang mamatay ang nanay mo. Sa araw-araw ay palaging ipinamumuka ng tiyahin niya ang pagpapatira sa kanya. Tita, pamula nang mamatay si Mami, ay ginawa niyo na akong katulong dito.
At kahit kailan ay hindi niyo ako tinuring na parte ng pamilya. Naiiyak na sabi ng dalaga. Anong sinabi mo? Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan ngayon? Kung ganyan din lang ay mas mabuti pang umalis ka na dito. Ikaw pa ang nagmamalaki. Wala kang utang na loob. Galit na sabi ng tiyahin. Biglang natakot si Amanda sa mga sinabi niya dahil wala siyang mapupuntahan at si Tita Karen na lamang ang kilala niyang kamag-anak. Pero dahil sa sama ng loob, hindi niya binawi ang sinabi niya. Sige Tita Karen, salamat po sa pagpapatira niyo sa akin dito ng ilang taon. Huwag po kayong mag-alala at aalis na ako. Malungkot na sabi ng dalaga. Saan na ako pupunta ngayon? Tanong ni Amanda sa sarili. Habang nakaupo sa isang waiting shed kung saan siya inabot ng pagkahapo ng paglalakad. Sa kasamaang palad ay hindi niya nagawang dalhin ang mga damit at iba pang gamit dahil sa hindi niya ito madala, kabilang na ang mga photo albums niya. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari sa buhay niya. Pamula nang mamatay ang mami niya 8 years ago dahil sa isang sakit at namatay naman ang daddy niya nung 12 years old pa lang siya dahil sa isang car accident ay nagbago na ang buhay niya. Ang dating sunod sa layaw, ngayon ay isa ng mahirap at kahit matirhan ay wala. Nang magsimulang kumulog at kumidlat, ay lalo siyang napaiyak. Saan na ako pupunta nito? Bulong sa sarili. Ilang sandali pa ay napuno na ang nag-aabang ng taxi ang waiting shed. Tumayo na ang dalaga at dinampot ang mga gamit bago tumawid sa highway. We have something to do, Clarence. Tinatamad na tiningnan ni Clarence ang kanyang manager na si Miguel na tila hindi mapakali sa kinauupuan habang pinagmamasdan ang kopya ng sales ng bago niyang album. Ikaw ang manager ko at trabaho mo yan, kaya ikaw na ang gumawa ng paraan, ang sabi ng binata. Yes, I'm your manager, pero hindi ibig sabihin nun ay kaya kong gumawa ng milagro, ang sabi ng lalaki. Maybe it's got something to do with my gay issue. Nagkibit balikat siya at sumungaw ulit sa labas ng bintana ng sasakyan ang binata. Kung alam mo naman pala ang problema, bakit hindi mo gawa ng paraan? Mataas na boses ng manager. Anong gusto mong gawin ko? Kumalat sa internet ang mga Photoshop kong pictures bago pa lumabas ang album na yan? Napanood ko na din ang fake sex video ko. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako lalaking yan at may nanira lamang sa akin. Seryoso na sabi ni Clarence. Kahit pasagutin ko ang mga isyong yun, magmumukha lamang akong guilty at defensive. At alam kong hindi maniniwala ang mga fans ko about sa issue na yun. Kamusta na ba ang tinatakbo ng investigasyon na yun? May lead na ba tayo kung sino ang gumawa nun? Tanong ng binata. Umiling lang ang manager. Wala pa din. Masyadong mautak ang taong gumawa nun. Pero may isa pa tayong paraan para maalis ang issue mo doon, Clarence. Tanggapin mo ang movie project. I don't want to act. I just want to sing and write songs, yun lang, ang sabi ng binata. Pero Clarence, with your good looks and appeal, ay siguradong papatok ka kung mag-aartista ka, ang sabi ng manager. Please Miguel, this conversation is over. Malaki ang respeto niya kay Miguel na matalik din niyang kaibigan. Ilang taon lang ang tanda nito sa kanya at tinuturing din niya itong kapatid. Pero hindi siya nito mapipilit mag-artista dahil pagkanta ang pangarap at hilig niya. Maya-maya pa, bakit ba napaka-traffic dito? Halos 1 oras na tayo nandito. Oo nga po sir, kakamot-kamot sa ulo na tugon ng driver. Kapag lumuwag-luwag ang traffic, pakibilisan na lang po manong, ang sabi ng binata. Nang mag-green na saktong andar ng sasakyan, nang may sumulpot na babae mula sa kung saan, agad namang napapreno ang driver. Ang nakakangilong tunog ng gulong ang sunod niyang narinig.
Nanigas si Amanda sa binagsakang kalsada nang mamataan niya ang paparating na sasakyan. Nabigla siya at hindi agad nakareact ng maayos. Pinilit niyang tumayo at hinanap ang kanyang bag na tumilapon na kung saan. Nang pilitin niyang tumayo, ay napaaray siya sa sakit. Nang biglang may lumapit sa kanyang dalawang lalaki mula sa isang kotse. "Ate, okay ka lang ba?" Ang tanong ng isang lalaki. "Ano sa palagay mo? Kita mong nabangga niyo ako tapos tatanungin niyo ako kung okay lang ako?" Singhal niya sa lalaki. Natingin niya ay driver ito. "Bigla ka na lang kasing tumawid kanina. Nagpreno ako kaso inabot pa rin kita." Paliwanag pa din ng driver. "Are you okay? How are you? Can you stand?" Tanong naman ng isa pang lalaki. "Yes, pero masakit pa rin ang balakang ko. Help me please." Pakiusap ng dalaga. Nang alalayan siya nitong makatayo at akmang isasakay na siya sa Land Cruiser, ay bigla niyang naalala ang dala niyang bag. "Ang bag ko please, pakikuha naman." "My crown is there," ang sabi ng dalaga. "Your what?" Nalilitong tanong ng lalaki. Bagamat inutusan na ang driver para kunin ang bag. Pagsakay ni Amanda sa kotse, ay halos manginig siya sa lamig ng aircon dahil nabasa siya sa ulan kanina. Agad niyang pinagpag ang ulan na dumikit sa balat at buhok niya. Nang biglang may magsalita sa tabi niya. Tinitigan niya ito dahil madilim sa loob at hindi nakabukas ang ilaw. "How are you?" Tanong nito. Sa kabilang bahagi ay hindi niya napansin ang napakagandang speaking voice ng katabi. "Sino ka?" Tanong ng dalaga. "Ako ang may-ari nitong sasakyan. May nabali ba sa'yo? I hope you're not bleeding because I can't stand the sight of blood." Ang sabi ng lalaki. "Ewan ko, hindi ko alam." Nang mga sandaling iyon, ay wala pa siyang nararamdaman na sakit sa katawan. Muling sumakay ang nakasalamin at ang driver. "Romeo, pumunta ka sa pinakamalapit na ospital," ang sabi ni Miguel. "Pero late na tayo, Miguel. The meeting starts in an hour," ang sabi ng lalaking may magandang boses. "Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang ng ganyan ang kondisyon niya. Kung tutusin ay ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to, Clarence. Kung hindi mo inutusan si Romeo na bilisan ang pagmamaneho, ay hindi sana ito mangyayari." Inis na sabi ni Miguel. "Nakita mo na? Ikaw palang may kasalanan kung bakit ako na-aksidente," sabi ng dalaga. "Kasalanan mo rin dahil bigla kang tumawid. Hindi mo ba nakita na green na ang ilaw? Green means go for us and red means stop for you." Paliwanag ng lalaki na tila ba isang batang paslit. Kumunot ang noo ni Amanda nang mapakinggan ng mabuti ang boses ng katabi. "Familiar sa akin ang boses mo. Ikaw ba si Clarence Legaspi?" Tanong ng dalaga. "Yes, ako nga." Walang emosyon na sabi ng binata. "Oh my gosh!" Sabay yakap sa binata. "Ikaw ba talaga yan, Clarence? Wow, hindi ako makapaniwalang makikita kita sa personal. Ako nga pala si Amanda Tozon. Fan mo ako at palagi kitang pinapanood sa mga guesting mo sa TV." Masayang sabi ng dalaga. "Well, I guess you're fine. Miguel, mukhang maayos naman siya. Ang mabuti pa ay ipaatid na natin siya kay Romeo," sabi ng binata. Bigla namang bumitaw si Amanda sa pagkakayakap kay Clarence. "Sandali lang, ang sakit kaya ng balakang ko dahil sa pagkakabundol ng driver mo sa akin. Aba, dapat lang na ipa-ospital mo ako." Biglang nagliwanag ang muka ng dalaga nang may naisip. "Dapat siguro ay bayaran mo ako ng malaki. Siyempre, kapag na-ospital ako, ilang araw din akong di makakakilos at makakapagtrabaho, di ba?" Paliwanag ng babae. "Ano bang trabaho mo?" Nakatingin ng diretsyo na sabi ng lalaki. "Ano? Nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Ako ang manager." Pagsisinungaling ng dalaga
sabay kagat ng labi. Mabuti na lamang at medyo madilim kaya hindi mapapansin ni Clarence ang pag-iinit ng mukha ng dalaga. Okay, magkano ba ang kailangan mo para matapos na to? Ang sabi ng lalaki. Mga 60,000 siguro? Nakayukong sabi ng dalaga. Wala akong dalang cash ngayon. Pwede mo bang ibigay ang address mo sa akin para personal kitang puntahan bukas? Singit ng manager na si Miguel. Sa isip ng dalaga, wala siyang maibibigay na address dahil wala naman siyang uuwian. Pero hindi niya pwedeng sabihin na isa lamang siyang palaboy dahil bababaan ng mga ito ang bayad sa kanya. Kailangan niyang umisip ng paraan. Bulong sa sarili ng dalaga. Aray ko! Ang sakit ng balakang ko! The pain is finally setting in. My God! Please take me to the nearest hospital. Biglang sabi ng dalaga. Sir Clarence, parang awa niyo na. Ayaw kong makulong. Sabi ng driver na tila maiiyak sa takot. Lalo pang pinag-igi ni Amanda ang pag-arte. Kapag may nangyari sa akin, ay magpapa-interview ako sa press at sa media. Sasabihin ko na ang sikat na si Clarence Legaspi ay pinabayaan ako. Dagdag pa ng babae. Okay, Romeo, bilisan mo. Punta na tayo sa pinakamalapit na ospital. Walang nagawa na sabi ni Clarence. The patient is suffering from severe hematoma in high area. She may not be moved properly for a few days. I suggest that she stay here in the hospital for at least 2 or 3 days. Ang sabi ng doktor. Bagaman unti-unting nararamdaman ni Amanda ang sakit sa kanyang balakang, ay lihim siyang napangiti sa sinabi ng doktor. At least, may matutulugan siya ng ilang araw at baka maibigay ni Clarence ang 60,000 niya bukas. Mukhang sumasang-ayon sa kanya ang tadhana, kahit pagkakabundol ang naging kapalit nun. How are you? Hindi namalayan ni Amanda ang paglapit sa kanya ni Clarence. Sobrang sakit. Sa pagkakataon na yun ay hindi na siya umaarte na lamang. Mukhang nakonsensya naman ang binata. Kita niya sa mukha nito ang pag-aalala. I'm sorry about what happened. What's your name? Ang nakangiting sabi ng binata. Amanda Tuazon. Amanda, sana hindi ito makarating sa press at media. Hindi ko gusto na magkaroon na naman ako ng panibagong issue. Ako na ang magbabayad sa bills mo sa ospital at lahat ng gagastusin mo dito. Pero sana sikreto na lang sa atin to. Paliwanag ng binata. Meron ba akong pwedeng tawagang kamag-anak mo? Tanong ng binata. Dahil sa sinabi ng binata, ay nakadama ng kalungkutan ng dalaga. Umiling siya habang pinipigilang maluha. Are you sure? Nakakunot noon na sabi ng binata. How about your parents? Kapatid? Sabi pa ng binata. Wala na akong parents at wala naman akong kapatid. Malungkot na sabi ng dalaga. Napatitig na lang ang binata sa awa para sa kanya. Kinabukasan, prenteng-prenteng nakahiga si Amanda habang kumakain ng mansanas. Maya't maya ay may pumapasok na nurse para i-check siya. Kaya nang bumukas ang pinto ng kwarto, ay hindi siya nag-abalang tingnan kung sino ang pumasok. Nurse, pwede mo ba akong samahan sa CR na umihi? Kanina pa kasi akong naiihi. Ayoko namang magpalagay ng catheter o diaper dahil masyado namang gross yun, diba? May sasabihin pa siya nang biglang makarinig ng pigil na pagtawa. Nang lumingon siya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo rito? Kanina pa ba kayo dyan? Namumulang sabi ng dalaga. Mukhang maayos na ang pakiramdam mo, ang sabi ni Clarence na nakangiti pa din. Ano ba yan? Bakit hindi niyo man lang sinabi na kayo pala yan? Damang-dama ni Amanda ang pag-iinit ng buo niyang muka. Ikaw naman kasi, walang preno ang bibig mo.
at hindi mo man lang tiningnan kung sino ang pumasok. Natatawang sabi ng binata. Aba, malay ko bang pupuntahan niyo ako? Kasi kagabi tinanong kita, sabi mo hindi ka na makakapunta. Sabi ng dalaga. Sabi ko po, titingnan ko po kung hindi. Saka malapit lang naman ang estudyo namin, kaya naisipan naming dumaan dito. Sabi pa ni Clarence. By the way, may pasalubong pala kami sa'yo, ang sabi ni Miguel, sabay lapag ng isang basket ng prutas. Ubusin mo itong mga prutas para gumaling ka kaagad, ang sabi ng manager. Kaya mo bang tumayo? Tulungan kita para makapag-CR ka, ang sabi ni Clarence. Wag na lang siguro, tumawag ka na lang ng nurse, nahihiyang sabi ng dalaga. Bakit pa tayo tatawag ng nurse kung nandiyan naman si Clarence para alalayan ka, diba? Sige na, huwag ka nang mahiya. Minsan lang mag-alok yang si Clarence. Nakangiting wika ni Miguel na tila sinasadyang tinutudyo pa siya. Ayoko nga, hindi ugali ng isang beauty queen yun, nakasimangot na sabi ng dalaga. Beauty queen? Tila napukaw ang interes na sabi ng binata. Oo, kinoronahan ako bilang prinsesa ng Manila. Taas noong sabi ng dalaga. Prinsesa ng Manila? Isa ang mami ko sa organizer ng pageant na yon, ang sabi ni Miguel. Talaga? Nagliwanag ang mukha ni Amanda. Sa wakas ay nakatagpo na siya ng taong alam ang tungkol sa pageant. Masaya pa silang nagkwekwentuhan ng manager tungkol sa paglaban niya sa pageant. Nagkakatawanan pa silang nagkwekwentuhan ni Miguel nang biglang sumingit naman si Clarence. You're an ex-beauty queen? Then, anong ginagawa mo nung gabi na maulan at may dala ka pang bag? Nagdududa na sabi ng binata. Gusto nang lumubog ni Amanda sa kama ng mga sandaling iyon. Mabuti na lamang at may biglang pumasok na nurse. Habang chinecheck ng nurse ang blood pressure at temperature at dextrose niya, ay panay ang pagsulyap ng nurse sa binata. Lalabas na sana ito nang hindi nakatiis. Clarence, pwede ba ako magpa-picture sa'yo? Tanong ng dalaga. Sure, why not? Nakangiting sabi naman ng binata. Alam mo Clarence, sayang ka talaga. Crush ka pa naman ng mga co-nurses ko. Sana hindi ka nalang bading. Iiling-iling pang sabi ng nurse saka lumabas ng kwarto. Hindi naman makapaniwala ang dalaga na tinitigan niya ang binata. Are you gay? Nagtatakang tanong nito. Nagkatinginan na lamang si Miguel at Clarence bago tila naiinis na pasalampak na naupo sa sofang naroon. Inasar naman ng inasar ng dalaga ang binata sa pag-aakalang bading talaga ito. We have to do something about this, Clarence. This is really getting serious, ang sabi ni Miguel. Binuhay ni Miguel ang TV sa isang local channel kung saan laman ng balita ay si Clarence. Tutok na tutok ang dalawa na pinapanood ang telebisyon. Viral na ang pictures ni Clarence sa internet kung saan makikita na may kasama itong lalaki sa maselang tagpo. Anong gagawin na natin, Miguel? Maririnig na sa boses ni Clarence ang pag-aalala. Diyan muna kayo at may tatawagan ako para maayos ang gusot na to, Clarence, ang sabi ng manager. Nang sila na ulit dalawa ang maiwan sa kwarto, hindi na magawang asarin ng dalaga ang binata dahil kitang-kita niyang apektado ito sa nagaganap. Anong kailangan kong gawin? Tila wala sa sariling tanong nito. Totoo ba yung lumalabas na video sa internet? Nahihiyang tanong ng dalaga. Of course not. Namumula ang mukhang sabi ng binata. I'm not gay. Lahat ng yun ay gawa-gawa lang ng gustong manira sa akin. Seryosong sabi ng binata. Biglang pasok ulit ni Miguel na mukhang problemado ang mukha nito. Kailangang magpa-press conference tayo, ang sabi nito. Para saan? Tanong ni Clarence. To clear up this mess. Hindi pwede na manahimik ka na lang.
Sabihin mong hindi totoo ang kumakalat na issue at balita dahil yun naman talaga ang totoo, ang sabi ni Miguel. Alam nating pareho yan, pero sigurado ka ba na makakatulong talaga yan? Parang lalabas yata na pinatulan ko ang issue at magmumukha lang akong defensive, ang sabi ng binata. Tila ba nalilito na ang dalawa sa kung anong dapat nilang gawin nang hindi na nakatiis na nagsalita ang dalaga. Hindi ko lang maiwasan na makialam sa usapan yung dalawa. Sa palagay ko kasi ay tama si Clarence. Mas okay na manahimik na lang siya sa issue para hindi na lumala. May girlfriend ka naman, di ba Clarence? Bakit di mo siya ipakilala sa mga tao? Lumabas ka sa mataong lugar kasama siya. Be visible and very sweet to each other, but at the same time, be quiet about it. Yung tipong kapag tinanong ka, sasabihin mong we're just friends or no comment ka na lang para malito ang mga tao at mawala na ang issue tungkol sa'yo. Nakangiting sabi ng dalaga. Biglang ngiti naman ni Miguel sa nalaman. I think she's got a point. Nalilito naman na napatingin ang dalaga sa dalawa. Para bang may gustong ipahiwatig ang mga ito. Kinabukasan, kasalukuyang inililigpit ni Amanda ang lahat ng gamit bilang paghahanda sa paglabas niya sa ospital. Hawak na din niya ang 60,000 pesos na bayad ni Clarence sa kanya. Palabas na sana siya ng kwarto nang biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Clarence at Miguel. Uy, buti tagpunta pa kayo dito. Sana hindi na kayo nag-abala pa kasi lalabas na din naman ako. Maraming salamat nga pala kasi nasettle niyo na ang hospital bills at nabili niyo na din ang mga kailangan kong gamot. Nakangiting sabi ng dalaga. Napansin niyang tila wala sa mood si Clarence. Gusto mo ba ihatid ka namin, Amanda? Tanong ni Miguel. Salamat na lang, pero okay na ako. Kaya ko na naman, ang sabi ng dalaga. Hindi, ihahatid ka namin. Sagot pa din ng lalaki. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang sumang-ayon. Pansin niya na tila ba iba makatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Tila ba may bahid ng pang-aakusa. Pagsakay nila ng kotse, isang katahimikan ang nangyari. Katabi niya si Clarence at si Miguel ngayon ang nagmamaneho. Saan ka namin ihahatid, Amanda? Basag ni Miguel sa katahimikan. Sa Bel Air, Makati. Sabay kagat ng ibabang labi. Hindi nakaligtas sa kanyang tingin ang pagpipigil na tawa ni Clarence. Bel Air? Nice place, sabi ni Clarence sabay ngiti na nakakaloko. Saang restaurant ka nga pala, Manager Amanda? Tanong ng binata. Binanggit niya ang isang first class na restaurant sa Makati. Nabasa niya lang yun sa isang magazine. Oh, alam kong restaurant na yan, pero never ka namin makita doon before. Pero maybe one day, we could come and visit and maybe you could give us discount. Diretsong tingin sa kanya ng dalawa. Oo na, alam ko namang hinuhuli niyo lang akong dalawa. Aamin na ako sa pagsisinungaling ko. Nakayukong sabi ng dalaga. Ang ibig mo ba sabihin, aaminin mo na ang modus operandi mo? Na magpapasagasa ka para magkapera ka? Galit na tanong ni Clarence. I'm sorry ha, hindi yun ang intensyon ko. At hindi ko ibubuwis ang buhay ko para lang sa 60,000. Aksidente ang nangyari nun, paliwanag ng dalaga. Huwag mo na kaming paglolokohin dahil gawain yan ng mga manloloko. Sa ganda mong yan, ganun ang trabaho mo? Nanlilisik na tingin ng binata. Hindi totoo yan, napaiyak na sabi ng dalaga. Miguel, please, pakitigil ng sasakyan. Kinuha niya ang dalang shoulder bag at inilabas ang envelope na naglalaman ng pera. Saka ito iniabot kay Clarence. Wala pang bawas yan, iyong-iyo na. Mukhang sarado na ang utak mo sa pagkatao ko, Clarence. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Sa kanya inilapag ang sobre sa tabi nito. Nang makababa ang dalaga sa sasakyan, ay wala pa ding tigil ang luha ng dalaga. Buong buhay niya ay ngayon lamang siya napahiya ng husto. Naiiyak na napaupo siya. Hindi niya alam ang gagawin ngayon
at kung saan siya pupunta. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Miguel." Naiinis na sabi ng binata nang makita niya na iiling-iling si Miguel habang sinusulyapan sa side mirror ang dalaga. "Kawawa naman si Amanda, paano kung totoong sinasabi niya?" Ang sabi ni Miguel. "Wala akong pakialam, baka nga hindi Amanda ang totoo niyang pangalan." Ang sabi ni Clarence na galit na galit. "Nagkakamali ka, Clarence. Pumunta ako sa bahay ni Mami kagabi at tinanong ko siya kung kilala si Amanda Tuason na nanalo na Miss Prinsesa ng Manila noong nakaraang taon. At eto ang binigay niya sa akin." Inilabas ni Miguel ang isang photo album at ibinigay sa binata. Mabilis namang binuklat ni Clarence ang photo album at laking gulat niya nang makita ang ilang larawan na may kalumaan na. Ang nasa larawan ay walang iba kundi si Amanda, na nakasuot ng white long gown at nakalagay sa kanya ang crown at sash. Napakaganda ng pagkakangiti nito at mababakas sa dalaga ang mukha ng kasiyahan at pagiging proud sa sarili. Napaupo na lamang ang binata sa kanyang nalaman. Nagsisi siya at hinusgahan niya agad ang dalaga. "Maganda ba siya?" tanong ni Miguel. "Amanda looked gorgeous." Pero hindi niya aaminin yun o sasabihin kahit kanino. Bulong ng binata sa sarili. Sinulyapan ni Clarence ang envelope sa tabi niya. Kung tutuusin, ay maliit na halaga lamang ang 60,000. Ang pinakaayaw niya lang kasi ay yung niloloko siya. Naloko na siya noon at ayaw na niyang maulit yun ngayon. Bulong niya sa sarili. "Miguel, pakiliko mo nga ng sasakyan please." Ang sabi ng binata. Sana ay nandun pa siya. Samantala, patuloy pa din sa pag-iyak ang dalaga habang nakaupo sa isang tabi. Pinagtitingin na siya ng mga tao na malapit sa kanya. Nakakainis talagang lalaking yun. Ang sama-sama niya. Iyak na sabi sa sarili. Hindi niya napansin ang humintong sasakyan sa tabi niya. Pag-angat ng dalaga ng tingin ay mukha ni Clarence ang nakita niya. Sinimangutan niya lang ito at hindi pinansin. "May tanong lang ako sa'yo," ang sabi ng binata. "Totoo ba ang mga sinabi mo na wala ka nang mapupuntahan at wala ka nang magulang?" Seryosong tanong ng lalaki. Tumayo na si Amanda mula sa pagkakaupo. "Sa palagay mo ba, kung may pupuntahan ako, hahayaan kong pagtinginan ako ng mga tao dito?" Iyak na sabi ng dalaga. "I'm sorry kung ano man ang nasabi ko sa'yo kanina," ang sabi ng binata. "Mas mabuti pang sumakay na tayo sa kotse. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao," ang sabi pa ng binata. Nang pagmasdan naman ng dalaga ang paligid, ay totoo ngang pinagmamasdan na sila ng mga tao. At kita sa mukha ng mga ito ang pagtataka kung ano ang ginagawa ng sikat na singer sa lugar na yun. Kaya sumakay na ang dalaga sa sasakyan. Pagdating nila sa tahanan ng binata, ipinakilala siya ng binata sa isang matanda na mayordoma at tinuturing niyang ina. "Mama, pakisamahan naman po si Amanda sa kanyang kwarto," ang sabi ng binata. Kita ng dalaga ang mga sulyap sa kanya ng matanda na tila kinikilala siya. Kasama na niya ang matanda na naglalakad sa pasilyo. "Anong relasyon mo kay Clarence?" Nakatitig na tanong ng matanda. Mahirap po i-explain yun." Yun lang ang nasabi ng dalaga. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago naglakad papunta sa pinto ng kwarto niya. Nang makapasok ang dalaga sa loob, saka lang niya pinakawalan ang pinipigilang paghinga. Grabe, nakakatakot siya. Naibulong ng dalaga sa sarili. Kinabukasan ay masinsina na nag-uusap ang dalawa kung sino ang pipiliin niya na magpapanggap na magiging girlfriend niya. "Ayaw mo ba dito kay Isay? Maganda siya at kilalang tao ang family niya," tanong ni Miguel. "No,
Masyadong mataas ang standard niya at hindi kami magkakasundo. Ang gusto ko ay yung simple lang na babae, masayang kasama at makakasundo ko, sagot ng binata. Malalim ang iniisip ng dalawa nang biglang may lumabas sa isang news. Ang balita na may kasamang babae daw si Clarence sa ospital at nakita din kayong dalawa sa tabi ng kalsada na magkasama ng dalaga. At ngayon ay kumakalat na si Amanda ang tinatago mong girlfriend, ang sabi ni Miguel. Tila naman biglang nalito lalo si Clarence. Hindi pwede yan. Hindi pa tapos ang isa kong issue, meron na naman. Nanghihina na sabi ng binata. Paano na ngayon yan? Paano natin ipapaliwanag ang totoo sa kanila? Ang sabi ng dalaga. Napangiti naman si Miguel. Di ba gusto natin matigil ang issue na gay scandal mo? Mas okay to, Clarence. Blessing in disguise ngayon ang issue niyo ni Amanda. Saka naghahanap tayo ng magpapanggap na girlfriend mo, di ba? Ayan, kaharap na natin. Makahulog ang sabi ng manager. Clarence, kung gusto mong matigil na ang lahat ng binabato na issue sa'yo at gusto mo na ipagpatuloy ang karir mo bilang singer, eto na ang chance mo, ang sabi ni Miguel. Tila naman naguguluhan ang dalaga sa nangyayari. Ngumiti ng makahulugan si Miguel. Si Amanda ang babae na hinahanap natin na magpapanggap na girlfriend mo, Clarence. Nanlaki naman ang mata ng dalawa sa narinig. Nag-isip-isip ang binata, saka humarap kay Amanda. Tama si Miguel, Amanda. Tutal, kilala na kita at alam na natin kung anong sitwasyon mo. Ngayon, bakit hindi natin sundin ang sinabi ni Miguel? Magpapanggap ka na girlfriend ko. Ang kabayaran nun ay dito ka titira sa bahay at ibibigay ko sa iyo ang 60,000 at 100,000 a month. Ang sabi ng binata. Gulat naman ang dalaga sa nalaman. Saglit siyang nag-isip saka pumayag sa dalawa na magpanggap siya. Okay, kung ganon okay na tayo. Settled na ang problema. Ang sabi ni Clarence. Oo, payag na ako. Pero may kondisyon ako na dapat sundin natin. Ang sabi ng dalaga. Kinuha niya ang notebook niya, saka may sinulat. Una, ayoko na mababanggit mo, Clarence, ang lahat ng nangyari noon. Kailangan, matuto tayo na mag-move on. Let's forgive and forget. Pangalawa, sa pagtira ko dito, kailangan itrato ako na guest dito. At ayoko nung sinusungitan ako at palaging binabantayan. Dahil wala naman akong gagawing masama dito. Pangako yan. And last, dahil magpapanggap tayo na may relasyon, handa akong maging faithful sa'yo habang nagpapanggap tayo. Hindi ako makikipagkita at makikipag-date sa ibang lalaki para walang masabi ang press laban sa'yo. Kaya dapat ganun ka din sa akin. Ayoko na may makakakita na lumalabas ka kasama ang ibang babae habang tayo pa. Agree? Tanong ng dalaga. Narinig ng dalaga na tumawa ng mahina si Miguel. Gulat naman ang naging reaksyon ni Clarence. What? Are you serious? Tanong nito. I'm serious. Formal na sagot ni Amanda. Ngumiti naman ang binata. Hindi ko inaasahan na ganyan ka-possessive, honey. Nakangiti na sabi ng binata. Namula naman sa hiya sa naging tawag ng binata ang dalaga. Ilang buwan lang ang pagpapanggap niyo na may relasyon kayong dalawa. At kapag naayos na ang lahat ng issue na binabato kay Clarence, ay maaari ka nang bumalik sa dati mong buhay, Amanda. Ang sabi ni Miguel. Pagkatapos ay kinuha niya ang notebook na sinusulatan ni Amanda ng kasunduan at pinapirma silang dalawa ng binata. Pagkatapos nilang mapirmahan, ay natigilan pa ang dalaga nang ilahad ng binata ang kamay sa kanya. Napipilitang tinanggap niya yon. Let the love begin, Amanda. Nakangiting sabi ng binata. Nang malalim si Amanda bago lumabas ng kwarto. Yun ang unang araw na simula niya bilang kasintahan ni Clarence. Ito yung araw na lalabas-labas sila ni Clarence at magpapakita sa publiko ang kasweetnessan nila. Pagbaba ng dalaga
ay nanlaki ang mga mata ng binata pagkakita sa kanya. Natulala siya sa angking ganda ng dalaga. "Hi, let's go!" Sakalang natauhan ang binata. Inakay ng binata ang dalaga papunta sa kanilang sasakyan. Isang katahimikan ang namayani habang nasa biyahe silang dalawa. Pagdating sa mamahaling restaurant, ay pinagbuksan pa siya ng binata ng sasakyan. Magkahawak kamay sila na pumasok sa loob. Kitang-kita ng dalaga ang mga mata na nakatingin sa kanilang dalawa. She realized that their show had already officially started at kailangang galingan niya ang kaniyang pag-arte. Masuyo siyang ngumiti sa binata at bahagya pa siyang sumandal sa braso ng binata hanggang sa makarating sila sa restaurant. Sinalubong sila ng isang waitress at nakangiti itong nagpapakyut sa binata. "Sir Clarence, ang pogi mo naman. Girlfriend mo ba ang kasama mo? Ang ganda niya." Nakangiti na sabi ng dalaga. Isang ngiti lang ang sinagot ng binata. Sabay pisil sa kamay ni Amanda na lalong nagpakilig sa waitress nang masulyapan ang ginawa ng binata. Namumula naman si Amanda sa kinikilos ni Clarence, pero iniisip niya na isa lang yon sa mga palabas nila na kailangan niyang sakyan. Pag-upo nila ng binata, ay biglang nawala ang ngiti sa mga labi at sumeryoso ang mukha nito. "Hay, ang hirap magpanggap para akong artista," ang sabi ng binata. "Siguro naman nakatawag na tayo ng pansin sa mga tao. Kahit papaano, nagawa na natin na mapansin nila," ang sabi ng binata. Natapos ang isang gabi na yon na puno ng pagpapanggap ang sweetness nilang dalawa, ang mga nakaw ng ngiti at sulyap ng binata sa dalaga. Pero aminin man o hindi ng binata, ay nagagandahan siya sa dalaga. Ibang-iba siya sa mga babae na nakakasama niya. Simple lang ito at walang kaarte-arte sa katawan. Matatawag mong pang beauty queen talaga ang dating niya. Natapos ang gabi na masaya silang dalawa dahil sa nagawa na nila ang kanilang unang misyon. Pagdating sa tahanan, papasok na sana ang dalaga sa kwarto nang tawagin siya ng binata. "Amanda, thank you dahil hindi ka nailang kanina. Nagawa natin kung ano ang plano natin na magpakita sa mga tao." Ngumiti naman ang dalaga. "Okay lang yun. At yun naman talaga ang trabaho ko, diba? Ang magpanggap." Sagot ng dalaga, sabay talikod at diretsyo sa kwarto niya. Gabing-gabi na, pero hindi pa din dalawin ng antok ang dalaga. Kaya nagdesisyon siya na lumabas ng kwarto at magtimpla ng gatas. Pagdating niya sa kusina, ay naabutan niya ang Mama Wilma na nagmamarinate ng manok. "Mama Wilma, gising pa din pala kayo?" Halatang nagulat ang matandang babae sa biglang pagsulpot niya. "Ano ka ba namang bata ka? Ginulat mo ako," ang sabi ng matanda. "Pasensya na po." Hanggang ngayon ay mainit pa din ang ulo nito sa kanya. "Amanda, kung napapansin mo man na hindi masyado maganda ang pakikitungo ko sa'yo, ay pagpasensyahan mo na ako. Alam mo na siguro kung bakit." "Ha? Bakit nga po ba?" Tila nalilito na sabi ng dalaga. "Hindi ako pabor na nagsasama kayong dalawa ni Clarence at hindi pa kayo kasal." Seryoso na sabi ng matanda. Muntik nang maibuga ni Amanda ang nainom na gatas. Kung ganoon ay hindi pala alam ng matandang babae na hindi totoo ang relasyon nila ng binata. Nang sandali na yon, ay natutukso na ang dalagang sabihin dito ang totoo kay Mama Wilma. Pero pinigil niya ang sarili niya. "Pasensya na po kayo kung gano'n ang nararamdaman niyo." Yun lang ang nasabi ng dalaga. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga at naabutan niya si Mama Wilma na paakyat sa second floor ng bahay na may dalang tray ng orange at oatmeal na may strawberries. "Mukhang masama ang pakiramdam ni Clarence kaya iaakyat ko na to para dun na siya mag-umagahan," sabi nito. "Samahan ko na po kayo sa kwarto niya," sabi ng dalaga. First time makakapasok ng dalaga sa silid ni Clarence. Kaya naman, na-curious siya sa itsura ng kwarto nito. Pagpasok nila sa kwarto,
ay agad binuksan ni Mama Wilma ang makapal na kortina sa naglalakihang bintana na naroon. Agad niyang nilapitan si Clarence at napangiwi siya sa itsura nito habang natutulog. Nakadapa pa ang binata habang yakap ang isang malaking unan. Nagpasya si Amanda na umupo sa gilid ng kama at bahagya itong tinapik sa balikat. "Clarence, gising na." Umungol ang binata at bumaling sa kabilang direksyon at muling yumakap sa unan. Tinapik niya ulit ito sa balikat ng malakas. "Gising na, anong oras na, dali?" Ni hindi man lang kumilos ang binata, kaya nagdesisyon siyang umakyat ng tuluyan sa kama at bumulong ng pinaka-sexy na boses. "Baby Clarence, wake up. Breakfast is ready. Come and get it." Malambing na sabi ng dalaga. Pagmulat ng mata, ay nagulat siya na mukha niya ang una nitong nakita. "Anong ginagawa mo sa kwarto ko?" tanong nito. "Ano namang mali kung gisingin ko ang boyfriend ko?" Nakangiti pa ding sabi ng dalaga, sa kanya napansin na nakangiti si Mama Wilma sa kanila habang inaayos ang kwarto. "Boyfriend? Sweet? Who the hell are you?" bulong na sabi ng binata. Kaya madali niyang sinugod ang binata at binulong sa tainga nito. "Huwag kang maingay. Andito si Mama Wilma. Maririnig niya tayo." Saka siya tumayo at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. "I miss you so much, Clarence. Did you miss me?" Nakangiti pa ding sabi ng dalaga. "Nakakatuwa naman kayong panoorin." Ang singit ni Mama Wilma sabay paalam sa kanilang dalawa. Nakaisip naman ng plano ang binata para makaganti sa ginawa ng dalaga. Niyakap niya ang dalaga at biglang inihiga sa kama. "Pwede bang ganito na lang muna tayo? Kahit 10 minutes lang." Sabay pikit ng binata. Namula naman ang dalaga sa ginawa ng binata at hindi siya nakaalis agad. Mas nagulat ang dalaga nang ipagsiksikan ng binata ang mukha niya sa leeg ng dalaga na para bang may relasyon sila. Nalilito naman ang dalaga sa inaakto ng binata dahil alam niyang wala nang nakatingin sa kanila at hindi nila kailangan na magpanggap pa. Maya-maya ay tinitigan siya ng binata. Sabay unti-unting lapit ng muka na nagbigay daan para maglapat ang kanilang mga labi. Hindi maintindihan ng binata kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Napakagaan ng pakiramdam niya. May ibang emosyon siyang nararamdaman para sa dalaga. Nung nagkasama silang kumain sa labas, ang saya-saya ng puso niya. Lalo na sa pagkakataon na to. Pero hindi niya sasabihin yun sa dalaga dahil tatawanan lang siya nito. Nakangiti ang binata at umupo sa kama. "Ang mabuti pa ay samahan mo na lang ako kumain dito." Yaya niya sa dalaga. "Sige na, may gagawin pa ako." Nakayukong paalam ng dalaga, sabay punta sa kwarto niya. Pagpasok ng dalaga sa kwarto, ay napasandal siya sa pintuan at napahawak sa mga labi niya. "Bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? Bakit kinikilig ako? Hindi dapat ito mangyari dahil kontrata lang ang lahat ng to," sabi sa sarili. Ilang linggo pa ang lumipas ay patuloy pa din silang lumalabas ng binata sa matataong lugar. At unti-unti na nawawala ang issue ng binata tungkol sa gay issue niya. At naging dahilan yon para maging sikat at kilala ulit siyang singer nang dahil sa tulong ng dalaga. At kahit hindi nila napapansin, ay unti-unti na ding napapalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Isang umaga, "Saan ba ako dadalhin, Clarence?" tanong ng dalaga nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang family KTV resto bar. "Anong ginagawa natin dito?" tanong ng dalaga. Tumawa lang ang binata. "I'm going to get you drunk tonight." Sabay kindat sa kanya nito. "Let's go." Nakangiting sabi ni Clarence bago siya hinawakan sa kamay nito habang naglalakad sa hallway. Pagdating sa isang room, "Anong
Anong gagawin natin dito? Tanong ulit ng dalaga. Magkakantahan tayo. Nakangiti namang sabi ng binata. Naalala ko kasi nung gabi na nabundol ka namin. Sinabi mo sa akin na idol mo ko. Totoo ba yun? Naglalaro ang ngiti sa mga labi nito. Isang tango lang ang naging sagot ng dalaga dahil sa hiya na nararamdaman niya. Bigla naman siyang niyakap ng binata. Okay, dahil dyan kakantahan kita ng isang special na kanta. Ang sabi ng binata. This song from my self-album entitled Yours. I would like to dedicate this to Amanda Tuason. Nagsimula na kumanta ang binata at halos kilabutan ang dalaga nang marinig ang boses nito. Dati ay sa mga CD lang niya ito naririnig. Ngayon ay personal niya na itong naririnig at nasa harapan pa niya. Ang ganda talaga ng boses nito. Dagdag pang, hindi umaalis ang tingin nito sa kanya habang kumakanta. 3 magkakasunod pa na kanta ang kinanta ng binata na kabisadong-kabisado niya dahil ilang beses niyang narinig lahat ng mga kanta sa iba't ibang album nito. Nakangiti naman na pumalakpak si Amanda nang matapos itong kumanta at naupo sa tabi niya. Amanda, sabay seryoso ang muka na sabi ng binata. Napatingin naman sa kanya ang dalaga. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan o kung paano ko sasabihin sa'yo. Dahil alam ko na hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Hindi ko ugaling magtapat ng nararamdaman ko kahit kanino. Pero hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Mahal kita, Amanda. Nung araw na nakita kita sa tabi ng daan, napukaw mo na agad ang atensyon ko. Hanggang sa nagkasama tayo at nakita ko dun at napatunayan na mas lalong napapalapit ka sa akin. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga at inilapit sa tapat ng dibdib niya. Naririnig mo ba ang pintig ng puso ko? Dahil sa iyo yan, Amanda. Nakangiti na sabi ng binata. Hindi agad nakapag-react ang dalaga sa sinabi ng binata. Hindi siya makapaniwala na magtatapat sa kanya ang binata. Nakasimangot naman na napatitig sa kanya ang binata. Yan lang bang sasabihin mo sa akin? Sa pagtatapat ko sa nararamdaman ko sa iyo? Tanong ng binata. Napatawa naman ang dalaga sa nakitang reaksyon ng binata. At ngayon ay tatawanan mo pa talaga ako? Umuwi na nga lang tayo? Tatayo na sana ang binata nang hawakan ng dalaga ang mga kamay nito. Clarence, hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Nung una, natatakot ako na buksan ko ang puso ko sa'yo. Dahil alam ko na wala akong karapatang mahalin ka. Lalo na at langit at lupa ang agwat nating dalawa. At kontrata lang ang nag-uugnay sa atin. Yung pera na pinag-usapan natin, wala sa plano ko na kunin pa yun. Dahil umpisa pa lang, hindi naman talaga mahalaga sa akin ang pera. Hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa'yo. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahulog ang loob ko sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Clarence. Nakangiti na sabi ng dalaga. Niyakap naman siya ng mahigpit ng binata. Salamat, babe. Pangako, hindi ka magsisisi na mahalin ako. Dahil gagawin ko ang lahat, papasaya lang kita. Ang sabi ng binata. Masaya na umuwi ang dalawa at pagdating sa bahay, ay naabutan niya doon sina Mama Wilma at Miguel. Nakasimangot naman sa kanila si Miguel nang makitang magkahawak kamay ang dalawa. San ka galing, Clarence? Kanina pa kita tinatawagan pero patay ang phone mo. Ang sabi ni Miguel. Ngumiti ang binata na tumingin sa kanya bago bumaling sa dalawa. Sorry, Miguel, kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. May mga bagay lang akong inasikaso. At may gusto sana akong ipagtapat sa inyong dalawa ni Mama Wilma. Inakbayan siya ng binata at muling humarap sa dalawa. Ako at si Amanda ay opisyal nang may relasyon pa mula ngayon. Ang sabi ng binata. Laking gulat naman ang makikita sa reaksyon ni Miguel. Pero nakasilay na ang mga ngiti nito maya-maya.
Umpisa pa lang, alam ko na mangyayari ito. Sa mga ngiti niyo pa lang, sa mga nakaw na tingin, alam ko na hahantong sa relasyon ng lahat. Nakangiting sabi ni Miguel. Bumaling naman ang tingin ni Amanda sa matanda. Mama Wilma, sorry kung nagsinungaling po kami ni Clarence. Inamin niya sa matanda ang lahat ng usapan at about sa kontrata nila ni Clarence. Ngumiti lang ang matanda sa kanila. Matagal ko nang alam na hindi totoo ang relasyon yung dalawa. Halata ko ang may relasyon at wala. Kaya nung una, duda ako sa samahan yung dalawa. Hanggang isang araw, ay narinig ko na nag-uusap kayo about sa kasunduan ninyo. Pero di ko na pinagtapat sa inyo dahil nakikita ko habang tumatagal na napapalapit na ang loob talaga ninyo sa isa't isa. Nakita ko na masaya ka, Clarence, pamula nang dumating dito sa bahay at sa buhay mo si Amanda. Sino ba naman ako para humadlang sa tinuturing kong anak, di ba? Nakangiting sabi ng matanda. Maraming salamat po, Mama Wilma. Sabay lapit at yakap ng dalaga sa matanda. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin para kay Clarence. Huwag po kayong mag-alala dahil mamahalin ko siya ng tapat. Sabi ng dalaga. Oops, tama na muna ang malateleserye na to ngayon. Singit ni Miguel. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sana ingatan niyo ang relasyon yung dalawa. Lalo na at nasa showbiz ka, Clarence. Saka Amanda, masanay ka na sa mga darating na issue. Ang mahalaga ay may tiwala kayo sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Miguel. Nga pala, andito ako dahil may dala akong magandang balita sa iyo, Clarence. Mayroon kang isang malaking concert na nakakontrata na gagawin mo ngayong darating na linggo. Isa yung way para mas makilala ka pa at tangkilikin ka sa industriya ng musika. Kailangan paghandaan mo yon, sabi ng manager. Ngumiti lang si Clarence. Huwag kang mag-alala at magiging successful ang lahat, lalo na at may isang tao akong inspirasyon ngayon. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Ilang araw ang lumipas, habang nag-e-ensayo ang binata, ay laging nandyan ang dalaga para suportahan siya. Masayang masaya naman ang binata at inspired siya sa ginagawa niya. Isang gabi, ang araw ng concert ni Miguel. Napakadaming tao na nanunood. Lahat ay sinisigaw ang pangalan ng binata. Nakailang kanta ang binata bago nagseryoso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niyo po sa akin. Ang kanta na aking aawitin ay iaalay ko sa aking pinakamamahal. Para sa ito, Amanda Tuazon, ang beauty queen ng buhay ko. Masayang sabi ng binata. Isang sigawan at masigabong palakpakan naman ang mga manonood. Sa kabilang banda naman, kasama ni Miguel at Mama Wilma si Amanda na namumula sa hiya. Pero makikita mo sa kanya ang kasiyahan at pagmamahal sa binata. Lumipas pa ang panahon, ay naging masaya ang magkasintahan at mas lalong sumikat ang binata sa larangan ng musika. Si Amanda ay nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya. Pero minsan kapag may time, ay sumasali pa din siya sa mga beauty pageant. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng My Beauty Queen. Sana ay napasaya namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta.